Magandang buhay po sa inyo mga simpleng tindera, kasari, kamamshi, sa lahat po ng mga tao sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. For today's vlog, isi-share ko sa inyo ang buhay ng inyong simpleng tindera dahil request po ng aking isang viewers. Ang sabi niya po, "Ma'am, bakit nakarating kayo ng Cotabato City?" Kaya ito po, sasagutin ko po siya. Kasi noong ako'y nag-graduate na ako sa aming lugar, sa aming probinsya, nag-graduate ako ng grade 6, hindi na po ako nag-aaral kasi noon masakitin po ako, hindi po ako gumigising ng maaga. Kaya nahinto po ako sa pag-aaral. Pagkatapos, maraming nagtatrabaho na umuwi sa aming probinsya galing dito sa Cotabato City. Naiinganyo po ako na magsama sa kanila upang magtrabaho dito sa Cotabato. Kaya nandito ako ngayon. Grade 6 lang po ako noon, mga kasari. Nung lumawas ako ng aming bayan, umiiyak nga po ang nanay ko sa time na yun kasi ang sabi niya, dapat tapusin ko muna yung kahit high school man lang doon sa probinsya bago po ako magtrabaho. Kaso sabi ko, ang tagal-tagal pa po matapos yun, 4 years. At saka gusto ko nang magtrabaho. Ang sabi ko sa kanya, payagan niya na lang ako na magtrabaho kasi ako na pong bahala sa pag-aaral ko. Kapag nakapasok po ako ng trabaho doon sa Cotabato, sabi ko, mag-aaral po ako. Kaya yun, nakarating ako ng Cotabato City, mga kasari. Namamasukan po ako bilang isang tindera ng isang Chinese store, RTW po. Imagine, grade 6 lang ako, ang lakas-lakas ng loob ko sa mga time na yun. Namasukan ako bilang tindera, ganon. Marami po ako mga kasamahan, mga babae po kami lahat. Stay in po kami sa panahon na yon. Nagtatrabaho po ako doon. At pagkaraan ng mga 1 linggo or 2 linggo, kabisado ko na po yung mga items na pabili ng aking amo, aking boss. Kasi kapag wala akong customer, chine-check ko lahat ng mga stock sa store na yun, kung ano yung mga stock, para pag may hahanapin si customer, alam ko na po yun kung saan ko hahanapin, anong mga sizes, mga pangalan ng mga gusto ng mga customer, alam na alam ko po. Kaya pagkarating ng 2 linggo, masayang masaya po ang aking amo. Kasi ako po yung pinakabata doon, at saka ako po yung walang achievements. Kumbaga yung grade 6 lang po ako sa time na yun. Pero marunong na ako ng Tagalog ng paunti-unti. Kasi mostly mga tao dito sa Cotabato City, Tagalog po yung mga ginagamit na salita. Nahirapan man ako mag-Tagalog, pero ginagawa ko pa rin ang lahat para matuto ako. Kaya sa time na yun, buntis po ang aking amo sa pangatlong anak niya yata, o pangatlong anak niya, may mga maliliit po siyang anak, at doon po siya nakatira sa biyanan niya doon sa downtown. Kasi yung tindahan ng amo ko nandoon malapit sa palengke ng supermarket po mismo. Ang amo ko is doon umuwi paggabi doon sa biyanan niya dahil nandoon ang mga anak niyang maliliit. Ang husband niya, may hardware po sila doon. Kaya kaming mga tindera, may maliit na bahay doon malapit sa kapilya ng supermarket. Doon po kami natutulog, stay-in po, libre lahat, pagkain, kung ano-ano. Doon kami nakatira. At pagkaraan ng mga ilang buwan, mga kasari, kasi lahat kami, walang pinapayagan na mag-aral sa amin kasi bawal po na kami
lalabas sa gabi kahit sabi ng amo namin, delikado po. Gusto kong mag-aral dahil dala-dala ko po yung card ko ng grade 6 kasi gusto kong mag-enroll ng first year high school. Ngayon, ano ba ang problema ko dito na hindi man pala pa kami papayagan na maglabas sa gabi? Gabi man yung aaralin ko kasi sa araw nagtatrabaho man po ako. Kaya malaking problema sa akin. Pero ganun pa man, nagpaalam pa din ako sa amo ko. Sabi ko, gusto kong mag-aral sa gabi. Kaya ako nagtatrabaho para mag-aral. Sabi niya, delikado po maglabas sa gabi. Ang sabi ko, ang mga kasamahan ko sa gabi, lumalakad po sila. Pumupunta po sila ng Pusilin para kasiyahan sila doon, jukebox, punta sila ng Philippine Trade, sila yung may mga sayawan. Ako lang yung matira doon. Sabi ko sa amo ko, hindi. Sa time na yun, nabibisto sila, nalalakad pala sila sa gabi, napapagalitan po yung mga kasamahan ko. Nang dahil sa akin, hindi ko po inasahan na ganun ang mangyari. Kaya ang sabi ng amo ko, o sige, payagan kita na mag-aral sa gabi. Dahil hindi naman ikaw lakwat sira. Sabi niya, sige, mag-aral ka sa gabi. Kasi gusto ko rin na magkaroon ka ng kinabukasan. Nag-aral ako. Nag-enroll ako sa Cotabato City. Natatakot po ako kasi galing lang po ako ng probinsya sa mga time na yun natatakot ako. Pero dala-dala ko yung card at tutuparin ko yung mga pangarap ko na makapag-aral. Kasi yun yung promise ko sa parents ko na mag-aral ako. Ang simpleng tindera ninyo is nag-aral na sa gabi. Section A po ang inyong simpleng tindera dahil pinatik po kami ng entrance exam. Dahil ang card ko po, 84, Section B ako nalagay. Tapos, nung mag-take na kami ng entrance exam is nalipat po ang inyong simpleng tindera sa Section A. Kasi yung entrance exam nila medyo madali lang po. Section A ang inyong simpleng tindera. Nag-aral po ako sa gabi. Pagkaraan ng ilang buwan, mga kasari, may program ang DEX na yung mga night class, yung mga working, punta kami ng DEX at mag-take kami ng promotional exam. Di ba nahinto ako ng 2 taon? Qualified po ako na mag-take doon. Pumunta kami ng DepEd, take kami. Marami kami. Kasi ilang section din yung first year. Mga 7 section. Take kami doon. Paglabas ng result, mga kasari, pinalad po nakapas ang inyong simpleng tindera. Is nalipat po ako sa 3rd year high school. 3rd year na agad ang inyong simpleng tindera. Diba? Sinuwerte ang inyong simpleng tindera. So, 3rd year high school na po ang inyong simpleng tindera. Ngayon, nag-aaral ako. Medyo nahirapan po ako sa mga subject, sa mga lesson. Siyempre, hindi ko po nadaanan yung mga ibang lesson. Parang medyo hindi ko maintindihan. Pero, laking pasalamat ko na lang din talaga sa mga kaklase ko dahil naging mabait po sila sa akin. Tinutulungan nila po ako dahil alam nila na promoted student ako at ganun talaga, naintindihan nila po ako. At sa madaling sabi, nag-closing the following year, doon na ang inyong simpleng tindera sa 4th year high school. Section A pa rin po ang inyong simpleng tindera dahil na-maintain ko din yung magandang record at grade ko din po kahit papano, kahit nahirapan ako. Sa mga pagkakataon na yun, mga kasari, umalis na po ako sa aking amo doon sa paging tindera doon sa supermarket. Dahil marami din problema doon dahil bata ako. May mga bumibisita sa akin.
ayaw na ayaw ko dahil pag alis ko ng aming probinsya, dala-dala ko yung promise ko sa sarili ko na never talaga na magkaroon ako ng kasintahan, never talaga na mag-asawa ako. Yun yung mga ano ko sa sarili ko, hindi ako papasok sa ganun dahil ayaw ko. Hindi ko pa ma-explain sa inyo ngayon kung bakit. May mga bumibisita sa akin doon, ayaw na ayaw ko, kaya nagpaalam ako sa amo ko na magpunta ko ng lancha, magpadala ko ng sulat doon sa parents ko. Pero ang totoo, umalis po ako doon, hindi po ako nagpapaalam ng maayos dahil alam ko po na hindi ako papayagan dahil kahit marami kami doon, ako po yung naghahawak ng pera ng amo ko sa mga time na nag-anak ang amo ko. Ako po yung naghahawak ng susi ng tindahan, pera, ihati doon sa bahay ng amo ko doon. Sa Biyanan man siya nakatira sa downtown, hatid yung pera doon. Kaya sabi ko, pag umalis ako, talagang hindi ako papayagan. Kaya ang ginawa ko, hindi ako nagpaalam. Alam mo naman yung bata, wala talaga. Tapos nagpunta ako sa auntie ko na may karinderya. Doon ako. Tapos yung damit ko, binalikan ko na lang yun after mga ilang araw. Kasi alam ko naman na pagbalik ko doon, wala doon ang amo ko, di ba? Lahat lang kami mga tindera ay nandoon. Ang amo ko nandoon sa gabi natutulog sa biyanan niya. Malaya po na kinuha ko yung mga damit ko. Doon ako sa auntie ko nakatira. 4th year high school na ako. Nagpapabili po ng ulam ang aking auntie, mga tiyo ko. At sinasahuran nila po ako ng 5 pesos po isang araw. Dahil ang pamasahe po papuntang school ay 50 centavos lang po. Ibig sabihin may allowance pa ako na 4 pesos. Tapos ang monthly babayaran sa school is 25 pesos lang. Malaki na po na halaga sa mga time na yun, yung 25 pesos. Kaya doon na ako nakatira sa mga tiyuhin ko hanggang sa nakagraduate po ako ng high school, mga kasari. Then pagpasukan, hindi naman po ako kayang paralin ng mga tiyuhin ko dahil tamang-tama lang din yung income nila pangkain ng sa araw-araw. Pero kahit ganun pa man, nag-enroll pa din ako sa college. Sabi ko sa sarili ko, siguro secretarial ang kunin ko, kaya baka hindi ako makasurvive kung 4-year course ang kunin ko. Dahil sa time na yun may NCEE. Ang NCEE ko is 56. Ang passing grade is 35. Sabi ng advisor ko, Roslyn, magkuha ka ng 4-year course kasi kayang-kaya mo yun. Sayang lang naman din kung kukuha ka ng vocational course. Sabi ko, baka hindi ko matapos yung 4 years kasi wala ding maggasto sa akin. Patakal ako enroll ng sekretarya ngayon kahit na wala namang magasto sa akin, basta mag-aral lang talaga ako. Sabi niya, time is gold, diretsuhin mo na yung 4 years, pero hindi. Naging sekretarial pa rin ang kinuha ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, baka yun lang din talaga makaya ko. O baka hindi ko pa nga matapos yun. So, nag-aral na ako. First SIM, secretarial. Hindi ko alam kung may pambayad ba ako pagdating ng exam. Kaya ang simpleng tindira ninyo is madasalin. Dasal ng dasal po ang inyong simpleng tindira. Lord, saan kaya ako kukuha ng pang tuition ko? Ganon-ganon. Ngayon, after mga ilang buwan, nakatik din ako ng exam ng kahit hindi pa ako nakabayad. Kasi hindi pa man yun final. Okay lang man pala yung ganun. Pagkaraan na ilang buwan, may nagdating ng memorandum dito sa tiyuhin ko, na tinitirahan ko. Pinadalhan nila ng memorandum na hired na ako bilang secretary ng dean ng college. Uncle ko po mismo yung nakatanggap ng memorandum na yun. Kaya sabi niya, kinukuha ka ng school na maging secretary. Natakot na naman ako ulit. Pero,
masaya ako dahil syempre pag nakuha ko ng secretary doon, free tuition with allowance, di ba? Pumayag po ako. Nagiging secretary ako ng dean. O, di ba? First year college, nagiging secretary ako ng dean. Tinitingnan ko ang bawat department, lahat ng mga secretary doon is mga professional, tapos po sila ng college. Sabi ko, ano bang gawin ko dito? Baka hindi ako marunong. Kaya nag-research ako doon sa mga secretary ng iba't ibang department, kung anong mga gawain, mga master list ng mga students, at kung ano-ano pa. Doon ako sa kanila nagtatanong kung anong gawin, anong mga format ng mga ganito, ganon. Ginagawa ko po yun. Bilang secretary. Tapos, pagkatapos ng mga gawain ko, pinupunta ko na doon sa misa ng dean. Ma'am, nandito na yung mga ganon-ganon. Ang sabi ng dean, bakit ganon? Hindi ka man lang nagtanong sa akin kung anong mga gawain dito. Nagawa mo. Sabi ko, ma'am, din po kayo. Kaya, taga-pirma lang kayo. Doon lang po ako nagtanong doon sa mga sekretary ng ibang department kung anong gawin. Kaya, pirma ka na lang po dyan. Kaya sabi niya, palangga niya ako. Sabi niya, mami, ang tawag mo sa akin, mami. Na-imagine that palangga ako ng din kasi ang performance ko doon, excellent. Kasi, kahit linggo, dahil ako ang nagdadala ng susi ng opisina, pumupunta po ako ng opisina. Hindi pa ako nagkukwenta na linggo ngayon, walang trabaho ngayon. Pumupunta po ako, linilinis ko ang opisina. Lililinis ko, kasi ang gusto ko, pagdating ko sa Monday, hindi na ako maglilinis ng opisina. Upo na lang ako doon sa misa ko, typewriter ko. Dito na ako mag-entertain na ako ng mga estudyante, kung ano mga problema nila, kung ano mga credentials nila na isubmit sa akin, kung ano-ano mga kuan ng mga estudyante. Yun na lang ang gawin ko, hindi na ako maglinis-linis. At nilalagyan ko pa ng bulaklak yung misa ng din, at saka may bulaklak din ako sa misa ko. At saka marami akong mga papel, yellow pad, intermediate, coupon ban, at kung ano-ano dyan sa misa ko, pabili ko. Inukumpra ko yung maliit ko na pera para ipabili ko sa mga estudyante dahil ang mga estudyante noon is maraming pera. Hindi na sila maglabas para magbili ng kailangan nila. Dito sa akin, namimili sila. O, diba? Negosyante ang inyong simpleng tindera. Ganon po ang buhay ko sa mga time na yun. Kaya, malaya po ako na kumuha na ng commerce. Nag-ship po ako ng commerce kasi alam ko na hindi na ako magbabayad ng tuition. At saka may allowance pa ako na para sa pamasahe. Pero kahit ganun pa man, pagdating ng Sabado-Linggo, hindi po nagluluto ang tiyahin ko ng mga pagkain para ipabili doon sa mga nag-opisina, mga driver, kumakain sa kanya. Hindi po nagluluto yun dahil walang opisina, di ba? Ang inyong simpleng tindera, minsan one day, one eat lang po ako sa mga time na yun. Pero thanks God naman, hindi naman ako nagka-ulcer. Kasi inom na lang ako ng tubig. At saka sa school, kahit Monday to Friday, minsan one day, one eat din ako kasi hindi na ako umuwi sa tanghali kasi baka binabudget ko lang yung plate, pamasahe ko. Sabi ko, hindi ako mag-uwi. Tapos sabi ng mga teachers doon na, punta ka ng kantin kasi may binabayaran ako doon para sa iyo. Ang sabi ko, ay hindi. Busog ako, hindi ako magkain, pero gutom na gutom. Ganun po ako. Hindi po ako kumakain, mamaya na lang sa pagdating dito sa mga tinitirahan ko. Ganun po ang inyong simpleng tindera kasi nahihiya po ako na magpalibre sa kahit na kung sino kasi iniisip ko baka hindi ako makabayad ba, makareply sa kanila na kahit minsan na maglibre din ako sa kanila, baka walang time na gano'n na maglibre din ako sa kanila. Kaya doon sa isip ko na sasabihin na lang sa kanila na busog ako kahit gutom na gutom.
Inom na lang ako ng tubig, pero nakasurvive po ang inyong simpleng tindera. Ganun ang aking naging buhay. Doon sa nagtanong na bakit nakarating po ako ng Cotabato City. Yun po ang kwento ng aking buhay. Kaya ang payo ko sa mga kabataan, importante lakas ng loob at matinding pananalangin sa Puong May Kapal, sa mahal na Panginoon. Matinding pananalangin at saka pagsisipag. Oo, ganun ang ginawa ko kasi hindi ako yung tipong nagtatrabaho lang ako pag nandyan ang amo ko nakakita sa akin. Hindi. Kapag wala dyan ang amo ko, mas marami akong trabahuin, mas marami akong ginagawa. Dahil alam ko na responsibilidad ko ang tindahan, wala dito ang amo ko. Gawin ko ang lahat na kahit wala siya, maging okay itong tindahan na ito. Kaya, ganun po. Hindi po ako tipong magtatrabaho lang ako. Nandyan ang amo ko, magtrabaho ako. Pag wala ang amo ko, hindi ako magtrabaho. Hindi ako ganun. Kaya siguro, medyo sinuwerte din ako. Kasi hindi ako nangunwinta ng trabaho. Kaya kayo mga kabataan, ngayon may mga cellphone naman ngayon. Noon wala mang cellphone noon. Iba na ngayon ang mga kabataan. Sana po ma-inspire kayo sa kwento ng buhay ng inyong simpleng tindera. Hanggang dito na ako nakapag-asawa sa Cotabato City. Kasi doon sa part 2 ng kwento ko, ikwento ko sa inyo kung bakit ganun. Nakapag-asawa pa rin ako sa promise ko na hindi ako mag-asawa, never. Hindi ako mag-asawa, hindi ako magkasintahan, walang-wala yan. Pero hindi. Dahil itong kapalaran natin, hindi man tayo ang hawak dito sa ating kapalaran. Ang mahal na Panginoon po. Kaya, nag-asawa pa rin ako. Kasi dumating din talaga sa point na kung hindi ako mag-asawa, baka iisipin ng mga tao, pangit-pangit ng ugali ng babaeng yan, kaya hindi nakapag-asawa. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun kapangit, di ba? Mga simpleng tindera. At saka may iba naman na sasabihin kung ano-anong mga negative para sa atin, ibabato sa atin. Kaya naisipan ko na lang na kahit ayaw ko mag-asawa na lang talaga ako kasi lahat ng kabats ko ay marami na silang mga anak. Tapos na-worried na ang nanay ko tuwing magbakasyon ako doon sa probinsya namin. Nag-worried ang nanay ko, sabi niya dapat mag-asawa na daw ako. Kasi ang parents natin hindi yan mapalagay pag hindi nag-asawa ang kanilang anak. Dahil siyempre kapag wala na sila sa mundo, mag-iisa na lang tayo, wala tayong kasama, old maid, o di ba? Ganun yung iniisip ng ating mga parents. Kaya inyong simpleng tindera is nag-asawa. Hindi hamak naman na hindi pa ako nakatungtong ng first year high school noon, may mag-asawa na sa akin. Imagine that, ay, sabi ko, Diyos ko na lang. Kaya, hindi po problema sa akin anytime na gusto kong mag-asawa, nandyan lang po sila. Kaya nag-asawa yung simpleng tindera. Kaya yan, ang viewer ko nagtatanong kung bakit nandito ako sa Cotabato City, siguro naman nasagot kita sa part 2 ng aking video. Mga kamamshi, mga kapapshi, mga kasari, mga kasimpleng tindera, itutuloy ko po ang kwento ng aking experience ng aking buhay. Kaya please, like, share, comment, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na gagawin ng inyong simpleng tindera. Bye-bye!